Sinabi ni Senate President Cheese Escudero na hindi siya magiging sunod-sunuran mga kapatid kay Speaker Romualdez. Sabi niya hindi ko trabaho yan. Sabi rito sa report mga tol mula rito sa ABS-CBN News. Ang mga kongresista tila nasasanay diktahan ang Senado. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez, na gusto, klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Yan ay ayon mga kapatid, no? Kaya Senate President Cheese Escudero, no, sa mga kritisismo ng ilang kongresista tungkol sa pagkaantala ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga tol. Ayon pa nga sa ibang report mga tol, may napanood tayo, may mga napanood ako na yung ibang mga kongresista daw talagang sumusunod sa kagustuhan ni Speaker dahil ayaw nilang maipit yung kanilang mga budget. Well, yun ay sabi-sabi mga tol, di natin alam kung may katotohanan, no? Sa isang panayam, no, mula rito kay Representative Chua, congressman to, tungkol dun sa pagbabalik ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. So ito daw ay hindi naman mandato ng Senado. Ito panoorin natin mula rito sa GMA News mga tol para at least magkaroon tayo ng konting idea pa, no? Ito po ay maliwanag na paglabag sa ating saligang batas. Ito daw ay paglabag sa ating saligang batas sa konstitusyon. Itong ginawa ng Senado na pagbabalik ng articles of impeachment dito sa Kamara o House of Representative, no? Dahil wala naman po sa mandato ng mga senador ang mag-file at mag-desisyon sa ganitong klase mga motion. In fact, ito po ay gawain dapat ng defense, ng abogado, ng defense. Kaya nga po parang lumalabas po dito sila na rin ang nag-aabogado sa ating Vice Presidente. So ito daw ang pagbabalik o yung pagre-request na ibalik ang articles of impeachment sa House, yan ay trabaho daw ng defense o nung mga abogado mismo ng inaakusahan. Kasi sila nga'y dumidepense. Diba? So ang lumalabas, sabing ganon ni Rep. Chua, parang ang Senado na rin daw ang nag-aabogado, mga tol, sa Vice President. Yan ay ayon kay Chua. Ano sa tingin ninyo mga tol? Comment kayo sa ibaba syempre para magkaroon kayo ng opinion, comment ninyo sa baba kung ano ang inyong opinion about dito. How do you feel about that, sir? Nakakalungkot dahil maliwanag naman po sa rules on impeachment na sila rin mismo ang gumawa na dapat sila ay aakto na impartial o neutral. Pero ngayon po parang hinaharang po nila ang demokrasya po. Pero malabo kasi maging impartial o neutral mga tol. Kasi alam naman natin ang Senado, kahit sabihin nilang impartial o neutral, malabo talaga mangyari yun dahil merong yang pro at merong anti. Diba? At alam naman natin may mga may mga kapartido o kadikit mismo ng Duterte. Like for example, Bato. Diba, Senator Bato na gusto niya na nga i-dismiss diba? Ganon din mga kapatid, yung iba pa, si Bongo, si Robin, diba? At meron pang mga iba mga kapatid, si Amy Marcos. So hindi pwedeng maging neutral Kahit sabihin na natin, hindi, kasi kailangan yan panindigan nila yung trabaho nila Oo, pero alam naman natin mga tol, in reality, hindi talaga magiging neutral tong mga to, diba? Ito sa ating bansa. Sir, pero pupunta pa ba kayo sa Senate? Yes. Hindi na yung tuloy yung ganung plano sana? Sa ngayon, hindi pa po namin napag-uusapan kung ano ang aming susunod na mga hakbang. Will you bring this to Senate, sa Supreme Court? Is there a grave abuse of discretion? Wala pa po kami napag-uusapan. Ngayon pa lang po kami magkikita-kita at pag-uusapan kung ano mga susunod na hakbang na gagawin po ng House. Ang punto ni Senator Bato, may problema sa internal rules nyo. Nilabag nyo daw yung 1-year ban. 4 na impeachment complaint. Yun nga yung sinasabi rin ni Alan Peter Cayetano, nilabag daw kasi yung 1-year ban. 4 na impeachment complaint ang isinampa nila sa loob ng isang taon sa iisang official ng gobyerno, which is yun ang gustong linawin
at sertipikahan o certify ng Kongreso na hindi nalabag yung batas na yon, 'di ba? Kasi kung nalabag yung batas na yon, pareho silang eto sinasabi ng Kongreso, nilalabag ng Senado ang saligang batas dahil hindi naman daw mandato ng Senado ang pagbabalik. Pero may nilabag din na batas itong Kongreso kung ganun. Kung totoo mga kapatid na yung 1-year ban about dun sa pagsasampa ng impeachment complaint hindi nila nasunod. So parehas silang may nilabag. Yung tatlong complaints, sir. Alam po ninyo, dapat ang nagpo-question yan yung defense, hindi po yung senator judge. Pangalawa, meron po tayong tinatawag na presumption of regularity. At kung makikita po ninyo, ito po ay naisaad na may precedent na po tayo dyan sa mga dating kaso po ng impeachment at ito po ay sinabi, walang iba po kundi Senate President Juan Ponce Enrile. Pero alam naman natin, anti-Duterte din itong nagsasalita eh. Sabi nga rito ni Representative Chuay, iginiit niya na wala naman daw mali. Sabi niya that there is nothing wrong with the articles of impeachment they submitted, saying there is no need to return them to the House. No, hindi na kailangan pang ibalik sa House kasi wala naman daw mali. Walang mali sa proseso ng pag-send. Wala pong mali. Lahat po ng nasa rules ay sinunod po namin. Constitutionally sound, not in. Yes, wala po. Oo. Bakit daw nagtagal, sir? Yun yung tinatanong nila. Well, unang-una hindi naman po nagtagal dahil pumasok naman po sa 10 session day period. So kaya nga po ito po mga usapin na to, dapat dati pa po yan tinanong. In fact, nag-file na po ng petition yung depensa. So wala pa po kaming natatanggap o ang impeachment court ng TRO regarding po dito. Bakit po sila nagdidesisyon tungkol dito? Sir, ano kahihinatnan nitong impeachment complaint? Sa ngayon na kami naninindigan na ito ay nandiyan pa rin at tuloy pa rin. Mamaya po, pag-usapan po namin kung ano po mga akbang na susunod na gagawin po namin. So ngayon, dito nakafocus ngayon ang ating mga mahal na lingkod bayan. Dito sila nakafocus ngayon. Ang sabi nga mga kapatid ng isang speaker, ng isang kongresista, tugon to mga tola doon sa sinabi ni Senate President Chis Escudero na sunod-sunuran daw ang ilang mambabatas. Sabing gano'n si Speaker ang leader ng Kamara, pinabulaanan ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V ang mga katagang ibinato ni Senate President Francis Chis Escudero sa mga miyembro ng Kamara na sila umano'y sunod-sunuran kay House Speaker Martin Romualdez. No? Ito ay kaugnay sa panawagan sa Senado na simulan na nila ang impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Actually, nakahanda na nga rin dito si Speaker eh. Kasi after ng election mga tol, tinawagan niya na agad yung dalawa, si Jokno at saka si Laila De Lima bilang pamalit, bilang pamalit doon sa dalawang natalo, doon sa mga natalong kongresista na maging taga-usig, tama ba? Prosecutor, tama, prosecutor doon sa impeachment na talagang naghahanda na si Speaker tungkol dito, Sabi rito, ayon kay Ortega, hindi sila sunod-sunuran kay Romualdez at sa halip ay itinuturing ng Kamara ang Speaker bilang mentor. Mentor o leader na gagabay sa kanila. Nag-statement naman na po ang ating speaker na sinabi na po niya, it is with the sound discretion of the Senate. And ang tagal ko naman na pong sinabi sa ating mga briefing natin before, saka mga press con na it is a leadership call and it's a call to action, saad ni Ortega. So hindi daw sila mga sunod-sunuran mga tol sa kagustuhan ni speaker. Pero kung kayo ang tatanungin, sang-ayon ba kayo na ma-impeach o hindi ma-impeach kumbaga ituloy ang impeachment trial laban dito kay Vice President Sara Duterte at dito ay magkakaalaman kung talaga ba siya ay may ginawang kabulastugan, Kasi ang mga sinampa sa kanyang mga kaso mga tol, mga plunder, perjury, 'di ba? Mga ganun yung gustong isampa sa kanya dahil nga dun sa mga confidential funds, di ba? Yun ang mga inirereklamo sa kanya sa hindi wastong paggamit ng pondo ng bayan, mga tol.
No, ano sa tingin ninyo, kayo ba ay pabor na dapat ay itinuloy na lang ng Senado itong impeachment trial, 'di ba? O ibinalik pa hindi na dapat nila ibinalik pa sa Kamara dahil wala naman din daw problema. Well, ang inihingi ng Senado, number 1 rules nila dapat ma-certify daw ng Kamara na walang nilabag tungkol dun sa 1-year ban, na dapat isang beses lang magsasampa ng impeachment complaint laban sa isang official sa loob ng 1 taon. Pero ang problema kasi 4 ata yung impeachment complaint na naisampa. No? Well, yan ang ating aantabayanan sa mga susunod, mga tol. Comment ka na lamang sa ibaba kung ano ang masasabi mo sa nangyayari ngayon sa ating Senate versus versus House of Representatives. Mataas at mababang kapulungan, mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.